Mula sa Mindanao, magtungo naman tayo sa Luzon. Sa Abra po mga kapuso, isa ang patay sa barilan matapos pasukin ng armadong grupo ang isang presinto doon. Kumuha tayo ng update, may live report si Cedric Castillo, exclusive. Cedric, kumusta dyan? Yes, Kara, napakalayo at napakahirap ng biyahe papunta doon sa barangay Pang-ot sa may bayan ng Lagayan. Dito pa rin sa Abra, na pinuntahan ng ating team matapos ka makatanggap ng impormasyon tungkol sa isang kalunos-lunos na naganap ngayong umaga at pasintabi po sa mga kumakain. Ipapakita muna po namin yung eksena na aming dinatnan. Patay ang isang lalaking kinilalang si Sacario Manuel Sr. matapos ang pamamaril sa barangay Pang-ot. Mahigit isang oras pa lamang na nagbubukas kanina ang butuhan at natsyempohan ng ating mga cameraman na sina Boji Sonza at assistant na si Mike Gonzales na nag-ooperate at hinahalughog pa ng mga miyembro ng pulisya ang lugar. Alas 7 ngayong umaga nang di umunoy pasukin ng 5 hindi pa nakikilalang mga armadong lalaki ang nag-iisang polling precinct sa Pang-ot. Hindi raw malinaw sa mga botante kung ano ang pake ng mga armadong lalaki pero aabot daw sa 1 oras silang ikinulong sa loob ng precinct. Ang mga nakapila naman ay agad na nagtakbuhan papalayo. Isa sa mga nakausap natin ay pinalo pa di umano sa ulo ng isa sa mga sospek. Nagpulasan na lamang daw ang armadong grupo ng magdatingan ng mga pulis at militar. Matapos ang operasyon ng PNP, 4 na sibilyan ang naaresto matapos matagpuan sa kanila ang ilang armas. Kanina naman ay akala namin na clear na yung sitwasyon ay muli nag-atensyon sa pagitan ng ilang pulis at sibilyan. Ine-eskorta na kasi ng mga pulis at army ang mga natitira pang voter dito papunta sa poblasyon kung saan inilipat yung nag-iisang VCM sa lugar. Matapos magkabarilan at mapatay ang isang residente, nagkagulatan na lamang ng isa pala sa mga kasabay namin na babae ay nadiskubring may dala palang baril sa kanyang bag. Kasama siya ngayon sa 3 pang inaresto at dahil sa marahas na pangyayari ay kanselado ang butuhan sa barangay Pang-ot matapos nga i-evacuate ng BEIs ng COMELEC yung VCM at dinala sa poblasyon. Humingi ng police escort ang ilang botante ng barangay Pang-ot sa bayan ng Lagayan para makaboto sa poblasyon o dun sa town proper kung saan na inilipat nga yung mga VCM at narito ang ilan sa mga naging pahayag. Ano daw yung balak nila dun sa polling center? Ewan ko sana, sir. Nag-attempt ba sila, sir, na kunin yung makina? Hindi naman, sir, pero kinulong lahat ng tao sa loob. Gaano katagal po kayo nakulong sa loob? Sir, 1 oras na. Kaputukan lang na, sir. Tumadaan si Papa. Dahil binaril. Ayan, tayo na. Sinong may hinala kayo o sinong may gumawa? Meron, sir. Nakita ko. Paglalabas, tuturo ko yan. So pwede pa kayong pumunta sa Lagayan? Ayun po ang advice kasi, di pupunta po kami, sir. Basta secure lang po kami dyan sa daanan, walang mangyayaring masama. Ganun po. Samantala, Kara, nakausap natin kanina ang local police at sinabi nila ibibigyan nila ng escort yung mga kababayan natin na pupunta doon sa poblasyon para bumoto. Ang problema nga lang talaga ay napakalayo. Mula doon dyan sa Pang-ot, papunta doon sa poblasyon ay dadaan ka pa ng malubak ang mabato na ilog na walang tubig para lamang sila makaboto. Pero desidido daw sila na kailangan makapag-cast ng kanilang mga boto ngayong araw na ito, Kara. Alright, so Cedric, isang katunungan lang. Sinabi mo ay canceled na yung voting dyan at kailangan nilang lumipat para makaboto doon sa iba pang polling center na napakalayo. Tinatayang gaano karaming botante ito yung kailangan pang maglakad or bumiyahe pa talaga papunta doon sa kabilang polling center? Kara, ang sabi sa atin ng mga watchers kanina doon, sa pagkakaalam nila is aabot ng 240 yung mga botante doon sa particular precinct na yun, isang VCM yan. Ang kwento sa atin kanina, nagsisimula pa lamang yung botohan o nagkaroon ng putukan. So sa tansya nila, 10 pa lamang daw, o more or less, mga 10 pa lamang daw yung nakakaboto and then nag-scatter na yung mga tao. So ang estimate ng mga nakausap natin, mga 200 pa sila na hindi pa nakakaboto. Sa tansya natin kanina, meron tayong sasakyan
sasakyan mula dun sa Pangot papunta dun sa poblasyon. Mga 45 minutes to 1 hour yung travel natin. Hindi natin alam kung gaano katagal ito kung lalakarin. Although sa pagkakalam natin is posibleng mag-provide ng service ang mga pulis doon sa mga kababayan natin at ni-request nga rin nila na escortan sila kasi kanina kapansin-pansin na may trauma pa dito sa mga botanteng ito. Pero ganun pa man ay sinabi nila na desidido sila, naboboto pa rin sila, Kara. Alright, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.